Habang nagpapatuloy ang labanan sa loob ng dungeon, patuloy ring umaagos ang oras na parang di mapigilan. Sumapit na ang bukang liwayway, at unti-unting lumino ang buong paligid sa pag-usbong ng araw. Si Kiri ay patuloy na nakikipaglaban sa mga kalaban na walang tigil na sumusugod sa kanya. Hindi siya nahuhuli sa lakas sa mga kaharap niya. Hawak ang kanyang espada, hinarap niya ang mga ito na may kumpiyansang bakas sa kanyang mukha. Mula sa di kalayuan, napasigaw si William sa pananabik, hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sinabi niyang walang duda, si Ciri ang pinuno ng The Apprentice Knights of Cygnus. May ngiti sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang marubdob na tagpo. Samantala, si Kiri ay nakikipaglaban sa ilang kalaban ng sabay-sabay. Bagaman hindi singlakas ang mga ito, sapat ang kanilang dami upang siya'y mapagod, lalo't hindi pa siya nakatulog kahit saglit noong nakaraang gabi. Nagbiro si William, na tila nagtataka kung hanggang kailan patatagal si Kiri. Patuloy pa rin ang kanyang mga tauhan sa pakikipaglaban sa dalaga. Ngunit bigla na lamang huminto si Kiri sa pag-atake. Tumindig siya sa isang tiyak na posisyon ng pakikipaglaban at isang mahiwagang bilog na hugis araw ang lumitaw sa kanyang likuran. Sa isang malinaw at makapangyarihang tinig, binigkas niya ang mga salitang Rising Sun na siyang nagpasimula ng kanyang kasanayan. Nagningning ang espada ni Kiri, warrior sa mga sinag ng bukang liwayway. Isa sa mga umatake sa kanya ang napasigaw ng pagkasuklam sa kanyang anyo at sinugod siya ng walang pag-aatubili. Ngunit bago pa man ito makapagsalita upang pigilan si Kiri, mabilis niyang pinutol ang kalaban gamit ang kanyang kakayahan. Hindi man lang siya gumamit ng matinding lakas. Ang kanyang espada na lamang ang gumawa ng lahat. Walang halos bakas na naiwan mula sa kalabang iyon. Nang gumamit si Kiri ng kasanayang tinawag na sunstroke, tila ba sumabog ang buong katawan ng kalaban, nagkadurog-durog sa isang iglap. Maging ang espada ng kalaban ay nabasag at winasak ng iisang hampas. Napunit din ng kanyang espada ang mismong lupa sa harapan niya. Hingal na hingal si Kiri, pilit kinokontrol ang kanyang paghinga, ngunit mabilis na nauubos ang kanyang lakas. Nang medyo nakabawi, tinitigan niya si William ng matalim at sinabi na kung ayaw nitong mamatay doon, mas mabuting sabihin na kung ano ang kanilang tunay na pakay. Napairap si William at nagreklamo sa pagiging maingay ni Kiri. Tinanong niya ang kanyang mga tauhan kung bakit sila natigilan. Saka siya nagutos sa lahat na tapusin na si Kiri. Ang kanyang mga mata, gaya ng dati, ay may naiibang pananaw sa sitwasyon. Gayunpaman, ang kanyang mga tauhan ay patuloy na sumugod sa kaawa-awang dalaga. Isa-isa silang lumipad sa ere, itinutok ang kanilang mga armas kay Kiri, at handa ng isakatuparan ang pag-atake. Ngunit bago pa man nila ito maisakatuparan, biglang may humulagpos mula sa makakapal na palumpungan. Sa halip na si Kiri ang humawi sa kanila, isang bayani ang lumitaw at pinaire-piraso ang mga kalaban sa iisang pag-atake. Napatingin si Kiri sa estrangherong ito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Ganoon din si William, na napanganga sa gulat. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Debo. Nakatindig siyang nakatalikod kay Kiri, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalaga. Tiyak, mapanatag, at puno ng tiwala ang kanyang titig. Ilang minuto bago ito nangyari, ito ang naganap matapos bigkasan ni Debus na malapit nang magkita sina Pete at Kiri. Isang sandata ang biglaang lumitaw sa kamay ng taksil, at matapos niyang sabihin na siya'y natutuwa, itinapat niya ang matalim na dulo ng kanyang espada sa leeg ni Debo, na nagulat sa pangyayari. May ngiting mapanlinlang sa mukha ng taksil habang isinisigaw niya na kapag nakatagpo raw ni Debo si Kiri, ipaabot daw nito ang kanyang pagbati. Ngunit hindi ito pinahintulutang mangyari. Sa isang iglap, ang kamay na may hawak sa espada ay naputol ng isang malakas at mapuwersang hampas. Nabigla si Pete, at maging si Debo,
na kanina pa'y hawak-hawak siya, ay napatigil sa pagkabigla. Nauuto si Pete nang tanungin niya kung anong kahulugan yun, at agad siyang bumagsak sa lupa habang sumisigaw sa sakit. Lumayo si Debo sa kanya na tila litong-lito, at napabulalas ng tanong kung ano na ang nangyayari. Sa oras ding iyon, lumitaw mula sa gubat ang pangunahing tauhan, na siyang tumanggal sa kamay ni Pete gamit ang mahika. Tahimik itong tumitig sa kaaway, walang pakialam sa mga sigaw ng taksil na nangingisay habang sumisigaw ng tungkol sa kanyang kamay. Lumingon si Debo kay Palm, puno ng pagtataka, at tinanong kung ano ba ang nangyayari. Malamig ang ekspresyon ng pangunahing tauhan habang tumugon na mas kapal mukha pa raw ang taksil kaysa sa kanyang inaasahan. Tanong niya, basta na lang ba itong bumangon at umatake? Nakayuko si Pete sa harapan niya, ang mga matay ng lalaki sa pagkagulat, at ang mga ngipin ay nakakagat ng mahigpit. Umangat si Palm sa kanyang harapan, tila dambuhala ang tindig. May sarkastikong tono nang siya'y humingi ng paumanhin habang unti-unting pinapaaktibo ang mahika sa kanyang baston, bagay na lalong nagpatarante kay Pete. Wika ni Palm, sadyang likas sa kanya ang hindi agad magtiwala. Itinulak niya ang kanyang baston pasulong, at may banta sa kilos habang muli niyang ginamit ang kapangyarihan nito upang tuluyang tapusin ang kalaban. Mula sa di kalayuan, nagsalita si William, bakas sa tinig ang pagkagulat habang papalapit sa kanilang bagong kalaban. Si Kiri at Debo ay humarap sa kanya ng magkasabay, walang imik ngunit parehong naghahanda na para sa nalalapit na sagupaan. Napakunot ang noo ni William at may pagkasuklam sa tinig nang sabihin niyang hindi niya inaasahang may darating doon ng walang paanyaya. Isa sa kanyang mga tauhan ang lumapit at tinawag siya sa pangalan, saka sinabing ang lalaking iyon ay mula sa Gapor Merchant. Maingat ang tono ng tauhan. Sinabi niyang kung buhay pa raw ang lalaking iyon, iisa lamang ang maaaring kahulugan nito, at hindi iyon magandang balita. Sumagot si William na alam na niya iyon. Aniya, nabigo si Pete. Hindi man lang nito nagawang patayin ang sarili ng maayos. Sumagi sa alaala ni William ang sandaling lumapit siya noon sa sugatang si Pete, na hindi natapos ang kanyang tungkulin. Noon ay nakaluhod muli ito sa harap niya. Sinabi niya roon na binigyan niya ito ng pagkakataong itama ang pagkukulang niya kay Kiri. Naisip niya, totoo nga bang ganito kawalang silbi ang taong ito? Idinagdag niyang lubos siyang naiinis sa mga kabiguan nito. At sa tono ng kanyang tinig, may halong pag-amin na tila mas may kakayahan ang mga kalaban nilang ito. Tahimik na pinanood ni Kiri ang lahat, ngunit laging handa sakaling may biglaang mangyari. Ramdam niyang may panibagong kabaliwan na namumuo sa utak ng kalaban. Muling ngumiti si William at sinabing ang mga elite lamang ang dapat humarap sa kanya. Dahan-daang lumapit si William sa kanila, at ang ngiting pumalit sa kanyang mukha ay tila alingaw-ngaw ng isang mabangis na hayop. Habang unti-unti siyang papalapit, si Debo ay kumilos din, tinahak ang direksyong patungo kay William, at iniwan si Kiri sa kanyang likuran. Sinubukan siyang babalaan ni Kiri, pinagsabihan siyang mag-ingat. Ngunit ngumiti si Debo at sinabing alam na niya. May biro sa kanyang tinig nang tanungin si Kiri kung normal ba talaga ang mga kalaban nila. Itinaas ni Debo ang kanyang halberd, at si Kiri ay napatitig lamang sa kanya, may kalituhan sa mukha, habang tinatanong kung ano nga ba ang ibig niyang sabihin. Ngunit hindi na naghintay si William upang matapos ang kanilang usapan. Humakbang siya paarap, buong lakas na sumigaw sa kanyang mga tauhan, iniutos na ayusin agad ang lahat doon. Sa parehong sandali, nagsimulang tumakbo ang kanyang hukbo patungo sa dalawang mandirigma, handang umatake. Humarap si Debo kay Kiri at tinanong kung maaari ba niyang sagupain ang isa sa mga kalaban. Sumigaw siya na iwan na kay Kiri ang isa, at ang iba'y siya na ang bahala. Humanda si Kiri sa pakikipaglaban, mahigpit na nakakapit sa kanyang espada.
Sinabi niya kay Dibo na huwag nitong isipin na magiging madali ang lahat. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa papalapit na kalaban, kasabay ng isang mabangis na suntok na inilusog kay Dibo. Ngunit mabilis itong naiwasan ni Dibo, gamulong pababa sa lupa upang umiwas. Isang kasunod na atake ang agad dumating mula sa kanyang likuran, ngunit nasalo niya ito ng maagap, iniwas ang halberd niya sa ulo ng kalaban. Ang kalaban ay mabilis at maliksi, kaya't bago pa tamaan ng sandata ni Dibo ay nakaiwas na ito. Tinawag siya ni Dibo at tinanong kung iyon na ba ang buong lakas niya. Muling inihampas ni Dibo ang kanyang halberd habang sinisigaw na halos mawalan na ng saysay ang isa sa kanyang mga kaaway. Ngunit hindi pa siya dapat magpakampante. Isang malakas at matinis na sigaw ang dumating mula sa likuran. Si Dibo at si Kiri ay napatingin, halos sabay na sumigaw. Isang mahiwagang palaso ang dumaan sa ere, at muntik nang tumagos sa katawan ni Dibo. Agad siyang nakailag. Ang palaso ay nagmula sa isang babae, na nakatayo sa likuran, hawak ang isang crossbow. Napasinghap siya at marahas na kinlik ang dila, handa na muling bumaril. Humarap si Dibo sa babae, galit na galit, at tinawag siyang duwag. Habang abala si Dibo sa pakikipagtalo sa babae, may isa na namang kalaban na lumapit sa kanyang likuran. Mabilis na kumilos ang lalaki, winasiwas ang espada papalapit kay Dibo. At nang pumasok ito sa linya ng paningin ni Dibo, huli na ang lahat. Ginamit ng kalaban ang kasanayang tinatawag na sharp acceleration. Sa isang kisap mata, sumibat siya paitaas habang hinihiwa ang likuran ni Dibo. Napasigaw si Dibo sa sakit, malalim ang sugat na kanyang tinamo, at ang kanyang mga galaw ay panandaliang bumagal. Yumuko siya sa hirap, habang ang kalaban ay tila natakot at napabulalas, hindi siya makapaniwala na hindi ito tumalaw. Ngunit ngumiti ang lalaki sa gitna ng pagkabigla, at nangungut siyang sinabi kay Dibo na huwag itong mag-alala, aayusin daw niya ito. Muling humawak sa espada ang lalaki, at ginamit ang jump attack technique, sumibat siya sa ere, at winasiwas ang espada papalapit kay Dibo. Nang mapansin ito ni Kiri, agad siyang lumingon at sumigaw sa direksyon ni Dibo, tinanong niya kung ano ang ginagawa nito. Tinawag pa niya itong chestnut sa isang nakakatawang paraan, ngunit wala siyang dapat ikabahala. Sapagkat bago pa man tuluyang tamaan si Dibo, nakaposisyon na ito sa likod ng kanyang kalaban. Sa halip na siya ang tamaan, ang espada ng kaaway ay bumaon sa lupa, at si Dibo ay handa nang umatake mula sa likuran. Nabigla ang lalaki, hindi alam kung ano ang nangyari. Ngumisi si Dibo, at may halong pangungut siya nang sabihin niyang puro paninindak lang ang ipinakita ng kalaban. Kumunot ang kanyang noo, at sa isang bagsik na galaw, pinaghati niya ang katawan ng kalaban gamit ang halberd, tuluyang tinapos ang isa sa kanila. Ngunit dumating ang susunod, isang mandirigmang may hawak na sibat. Kaagad siyang sumugod matapos mahulog ang naunang kakampi. Pasigaw niyang sinumpa si Dibo, at inihanda ang sibat upang lusubin siya. 2 beses niyang sinubukang tamaan ang sugatang katawan ni Dibo, ngunit parehong mintis. Doon ginamit ni Dibo ang cleaving blast. Mabilis niyang inihampas ang kanyang halberd at tinamaan ang kalaban, na lumipad palayo sa lakas ng hampas. Ngunit hindi ganoon kadaling pabagsakin ang lalaki, nakapanatili ito sa kanyang mga paa, kahit halos gumuho ang lupa sa lakas ng tama. Bigla, isang tinig ang umalangaw-ngaw mula sa likuran ng lalaki, si Kiri. Anang dalaga, tunay nga raw nakabiguan ang kalaban. Sa likod ng lalaki, may isa pang katawan na lumipad sa ere, halos tumama sa kanyang katawan bago bumagsak sa lupa, halikan ang alikabok sa lupa. Si Kiri ang nagtulak sa taong iyon, gamit ang isang malakas na sipa. Ngunit nakailag ang kalaban, kaya ang kasama niyang sundalo ang siyang tumilapon.
Naasar si Kiri at may inis sa tinig ng tanungin kung, elite, ba talaga ang tawag ng mga ito sa kanilang sarili? Napakunot siya ng noo sa harap ng mga kaaway. Isa sa kanila, na may hawak na sibat, ay pasiga siyang minura, nanginginig ang kamay habang hawak ang sandata. Ang mga ugat sa mukha nito ay tila sesabog na sa galit at tensyon. Ang kasama niya sa likuran ay unti-unti nang nakakatayo, bumabalik ang malay. Ngunit si William, na kanina pa nanunood, ay halatang naiinip na. Sa inis ay sinabi niyang sawa na siya sa lahat ng ito. Inutusan niya ang lahat na umurong. Sabay likha ng isang mahiwagang palaso sa tabi ng kanyang magic staff. Ginamit niya itong parang pana. Nakaamba na ang palaso sa pagbitaw, at aniya, masyado na siyang nagsayang ng panahon sa kanila. Napadilat si Dibo sa gulat, bulong sa sarili, apoy ba ito? Ilang saglit pa, at ang palaso ay binitiwan na mula sa bao. Mabilis itong dumaloy sa ere, tuwirang papunta kay Dibo. Nabahala si Dibo. Alam niyang ang palasong ito ni William ay mas mabilis pa kaysa sa mismong leader nila. Ang liwanag ng fire arrow ay sumalamin sa kanyang mga mata, at sa susunod na iglap, isang malakas at marahas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Sinabi ni William, na tila nanunuya, kung nagpakampante ba siya ngayong alam na niya ang mahika. Ayon pa sa kanya, ang kanyang mga kakayahan ay nasa ibang antas. Mapanlin lang ang kanyang ngiti, gayon din ang isa sa kanyang mga tauhan na nagsabing ang pag-alam sa mahika at ang pag-iwas dito ay dalawang magkaibang bagay. Kumalat ang usok ng pagsabog sa paligid. Sabi ni William, tapos na ito, oras na raw upang linisin ang natira. Ngunit bigla, napatigil ang kanyang paningin sa isang figure na lumilitaw mula sa usok. Si Paum ang lumitaw. Siya ang tumulong at nagligtas kay Dibo mula sa palasong apoy. Itinaas ni Paum ang paningin patungo kay William, lubos siyang ikinagulat ng kalaban. Nanlaki ang mga mata ni William at may pagtatakang tanong sa tinig, ano raw ang ginawa nito? Itinuro ni Paum ang kanyang daliri sa gilid, gamit ang telekinesis na nakaugnay sa kanyang singsing. At sa mahinahong tinig, kinausap niya ang isang warpig na lumalapit mula sa mga palumpungan, inutusan niya itong atakihin ang mga kaaway. Isang dambuhalang baboy ang biglang sumulpot mula sa damuhan, sumisigaw ng malakas habang humahabol sa direksyong itinuturo ni Paum, ginagalaw gamit ang kapangyarihang telekinetiko. Nagulat si William at ang isa niyang tauhan nang makita ito. Ngayon, hindi na lamang sila nakikipaglaban kina Paum, Kiri, at Dibo, kundi maging sa mga war pigs na hindi rin magpapatalo, at higit pa sa bilang ng kanilang hukbo.